financial ratios mo, our objectives for tonight, number 1, of course, our learning objectives is to define your financial ratio. Okay? Number 2, identify the users of your financial ratio. Hindi ko pala siya nasulat dito, no? Sa objectives natin. Next one, the benefit and then the uses of your financial ratios. So, how do you use them? What are the benefits? Next one, we will identify the ratios involving your balance sheet, income statement, and then your cash flow. Again, reiterating, ito yung mga basic na dapat alam mo kahit papano. Okay? So, as we go on with the topic, and then later on, we'll just have a brief illustration, di ba? Although, syempre, dahil love na love mo ang numbers, and at the same time, gustong-gusto mo to, actually, basta alam mo yung formula, you can do the solution already. I mean, the solving already. Ang kailangan mo na lang is interpretation, di ba? Yun yung mahalaga dito sa financial ratio. Okay, so effort, may gumagalaw pa sa presentation ko, ah. Okay. So your financial ratios are relationships determined from companies' financial information and used for comparison purposes. Okay? In your formal school, bago ka magpunta financial ratio, ano yung mga unang topics na binabato sa inyo? Diba? Ano yung mga unang topics? How do you assess financial performance? Diyan papasok si vertical analysis, horizontal analysis, pumapangatlo palagi si financial ratio mo. Okay? Kasi yan yung pinakamarami, yan yung pinakamahabang topic among all. Ayan, and of course, dinedefine mo yan. Meron kang halimbawa, how do you solve? How do you interpret? Okay? Now, medyo similar lang. However, ito kasi financial ratio mo, you are trying to look at the relationship among the items or among the accounts showed on your FS. So let us say you have FS of CPORs, assuming lang may FS ka. Dun sa FS, kapag gagamit ka or yes, kapag gagamitin mo financial ratio mo, anong kukunin mo? Yung items na makikita mo ngayon sa FS mo. Okay? Hindi ka kukuha ng galing sa journal or galing sa ledger. Kung ano yung presented sa FS. Okay? Alright? So, wag mong kakalimutan na lagi mong i-average yun. So, idagdag ko lang. Okay? Meron kasi akong ito naman ang kadalasan sa market value ratio natin. Again, ano yun sa market value? Yung value at saka returns ng shareholders mo. Okay. So, itong tatlong to, magkaka-partner yan lagi. Magkakapatid yan. Okay. Pwedeng kapag may missing dito, gamitin mo si dividend yield or si dividend payout ratio, mahahanap mo yung value ni price earnings ratio. Okay. Or binigay sa'yo si dividend yield at missing si price per share, okay? Binigay sa iyo si PE ratio, gagamitin mo ngayon si dividend yield para mag-work back. So, magandang ratio itong tatlong to. Magkakapatid tong ratio na to dapat, alam mo yung mga yan. Okay? So, it is pwedeng in percentage or pwedeng in decimal points. Alright? So, your dividend yield ratio is expressed in percentage kadalasan and it is a financial ratio that is showing how much money it pays in dividends each year. Okay? Relative to your stock price. So, ito yung stock price ko. I-compare mo ngayon yung dividend na nare-receive mo as a shareholder. How about your dividend payout? Si dividend payout mo naman, that's the ratio of your dividend to the relative net income of the company. Okay? So, total dividends divided by your net income. So, pwede rin naman na dividends per share. So, aside from this equation, pwede mong gamitin dividends per share and then earnings per share or EPS. Okay, and of course, times 100 para naka-percentage expression siya. And of course, your price earnings ratio. For the price earnings ratio, that is the ratio for valuing the company and its current share price relative to your earnings. Okay? Yung price mo relative to the earnings of the corporation. So, nagmamatch ba na ito ang na-earn ko tapos ito ang price ko? Kasi di ba the more you earn, most likely tumataas din yung value. Okay, yung market value ng shares mo. Alright, ibig sabihin magandang performance mo in the industry. Okay. So, bakit magkakadugtong ang buhay nitong tatlong to? Kasi kung titignan mo, okay, ano yung gamit mo kay dividend yield? Your DPS divided by price
price per share. Okay? Price per share, PPS. Dito naman, ang gamit mo kay price earnings, si PPS divided by EPS. Yung isa, DPS over EPS. So kung titignan mo, there is something common among them or between them, di ba? Among them, kasi tatlo sila eh. Ayan, oh, may grammar pa tayo. Okay. So kapag nawawala yung isa, pwede mong gamitin itong kapatid niya. Let us say, binigay sa'yo si dividend yield, di ba? Ang nawawala si dividends per share. Paano mo pwedeng mahanap si dividends per share? Makukuha ko ba si dividend payout ratio? Pwede. Kasi si dividend payout ratio, binigay si EPS, kunin ko lang si DPS para makuha ko si dividend yield. Okay, so itong tatlong to, related yang mga yan. So, pwede mong i-memorize, pwede mong isa-puso. Okay, and then ito yung mga hindi mo masyado namang tinatakal in terms of your financial ratios. You have your cash flow ratios. Okay? So, number 1 para sa cash flow ratio mo, you have your cash flow margin ratio. Your cash flow margin ratio is equal to your cash flow from operating activities. Naaalala mo pa ba si cash flow from operating activities divided by your revenue? So, out of the total revenue, di ba? Ano yung nagagamit mo din, no, para sa operation mo? Okay. What else? You also have your cash flow coverage ratio. Okay? Your cash flow coverage ratio, indicator din yan ng ability to pay your interest as well as your principal amounts. Kasi kung titignan mo, ang denominator mo naman ngayon, your liability or your debts. And of course, another, your cash flow per share ratio. Ito naman, it is an after-tax earnings plus your depreciation per share basis, and the function is to measure the firm's financial strength. So, financial strength naman ang tinitignan mo dyan. Pero kadalasan kasi, no, dahil meron ka ng mga balance sheet to income statement account ratio, sufficient naman na sila to identify or to measure the performance. Let us say, kung gusto mo makita ang quick assessment mo for your liquidity, meron ka naman ng liquidity ratio. Kaya kung minsan, hindi mo na masyadong nagagamit yan. Okay? So, pero nonetheless, gusto ko lang ipakita kasi ibig sabihin, magagamit mo rin si cash flow accounts mo. So, let us say, gusto mong gamitin si cash flow from operation, di ba? Ma-assess mo rin yung company mo gamit yon. Alright? So, try natin. Try natin. Let us try. Tapos, i-measure natin yung performance ni company ABC. So, si ABC, no, dito sa pag-assess natin, i-check natin, malay mo. Itong performance niya na to, ang implication, pwedeng nasa first year ka pa lang ng operation, di ba? Depende. So, i-check natin. Nakikita mo ba? Clear ba so far? Oops, sorry. Ayan. Napindot. Okay. You have your assets. So, nagbigay ako ng asset mo dyan. Your liability. Okay? So, paano ang pagka-present ko? Nandito yung asset mo. Nandito yung liabilities and equity. Okay? And at the same time, meron kang income and expense. Your statement of income and expense. Anong gagawin natin? Try nating pasadahan and i-assess si company. I-assess natin siya using the financial statement. Now, disclaimer pala, no, kasi ang nagawa ko dito, for 1 year itong FS mo. Assuming na lang na average amount na to. Okay? Pero ikaw, kapag mag-a-assess ka, i-check mo palagi ano yung beginning balance mo and ano yung ending balance mo. So, anong assumption natin dito? Assumption natin naka-average tong mga to. Okay? Lalo na kung ang assessment natin later on is your IS2 BS account. Okay? Pero of course, kung BS to BS, IS to IS, hindi mo kailangan i-average. Okay? Let us start. Try natin kunin yung current ratio. Current ratio. Get your calculator, please. Ako din. I'll get my calculator. I-assess natin si company, no? So, gusto nyo bang isulat ko pa or diretso na sa calculator natin?
Punta tayo sa current ratio. Sulat natin sa baba. Current ratio. So, i-dictate ko na lang. That's your current asset divided by your current liabilities. Puntahan mo yung current asset and current liabilities. 470 divided by your 305 total current liability. Magkano? 1.54. Okay? Okay ba yung performance? Yes, so far okay. Ibig sabihin, saktong-sakto lang yung amount ng asset niya to cover the liabilities. Okay? To cover the currently maturing debts. Ibig sabihin kung sakaling tumaas itong 305 na current liability mo, pwede pang i-cover ni company mo. You have there your cash, marketable securities, AR, inventory, and prepayments. Now, i-check natin gamit yung asset test ratio mo. Okay? Paano kung yung asset mo is quick assets lang? Assuming, alisin mo si inventories kasi ang assumption mo dyan, hindi mo kaagad-agad mako-convert yan into cash. Ganun din si prepayments. Ano ba yung idea ni prepayments ulit? Di ba yan yung expense na gagamitin mo pa lang or utilities na gagamitin mo pa lang pero binayaran mo na kasi in advance. Let us say your rent, di ba? Ibebenta mo pa ba yung rent na gagamitin mo? Hindi naman na. Di ba? Si inventory, you cannot also assure the immediate transformation of that to cash or the realization of your inventory to cash. So, kunin natin. Pwede mong gawin 470 minus 180 and your 50,000. So, your quick asset is a total of 240,000. Kunin mo na ngayon yung quick ratio mo. 240 divided by 305. Aba, mukhang mababa na. Okay? So, kung sakaling quick ratio na lang ang meron sa akin, I only have 78%. Or I can only pay 78% of my debts. Currently maturing debts, ha? Okay. So, possibility, anong hindi mo pwedeng mabayaran dyan ngayon? Pwedeng itong si dividends payable. Diba? Kasi syempre, ang priority mo palagi, mga outside creditor. Diba si dividends? Kay owners naman yan. So, pwedeng mababawasan tuloy yung mababayad mo. Or let's say in general, ibig sabihin, 78% lang yung kaya mong ibayad. Kung sakaling, puro ka lang quick ratio. Diba? Yan yung sinasabi ko kanina. So, kailangan mong i-assess. Now, what if, okay? What if, assuming in total, ang quick asset mo, meron kang 400,000, no? O kaya 450,000. Ibig sabihin, out of your total current asset, 20,000 lang yung inventory mo and yung prepayment mo. Ano namang implication? Uy, masyado namang mataas yung value ng asset mo or yung cash mo. Pwedeng na-offset mo na yung opportunity mo na kumita gamit yung cash mo. Okay? So, babantayan mo palagi yung value ng cash, yung AR mo. Kasi dapat hindi stagnant yung mga yan sa records natin. So, let's say you are an AR accountant, okay? Or as a whole, you're an accountant, isa yan sa dapat mong ina-assess. Kasi kasali yan sa cash management mo, di ba? So, instead na kumikita ka sana at may bumabalik sa'yo, nadadagdagan yung cash mo, stagnant. Hawak-hawak mo lang siya. Walang nangyayari sa cash mo. Di ba, ikaw ba as a student, yung cash mo nandyan sa wallet mo, kumikita ba? Di ba? O paano kung nag-resell ka? O, di kumita ka pa. O, di ba? Yun yung idea natin doon. So, wag mong i-deprive si company mo sa profit na pwede niyang ma-earn dahil sa pagtatago mo ng cash mo. Okay? It's not always beneficial. Okay na yung meron kang contingency fund, emergency fund, pero wag sobra-sobra. So, what else? Ano pang gusto mong i-assess natin? I-check natin si ano mo, si debt ratio mo. So, out of the total asset, okay? Magkano yung financed by your debt? Or magkano yung galing sa utang mo lang? Okay? Punta ka sa total liabilities. 1,315 or 1,315,000 divided by your total asset of 2.7 million. That is a total of 48.70%. Uy, almost 50%. Okay ba to? So far, siguro okay to. Okay? Paano mo masasabing okay? Number one na measure mo dyan, hanapin mo muna yung policy ni company mo. Ang policy ba ni company mo or ang optimal financing policy ba is 50-50 or 40-60? So, titignan mo, anong 40%? 40% galing sa debt and 60% galing sa shareholders? If that's the case, ibig sabihin, sobra ka na.
in terms of your leveraging, no? Sobra ka na kasi dapat 40%. Siguro kung 45% okay pa. Pero kung 48% and almost 50%, implication niyan, try mo nang bawasan or i-manage yung paggamit mo ng liability to finance your operation. Ibig sabihin, 1 minus your debt ratio, that's equal to your equity ratio. Ilang percent kayo na equity ratio mo? Okay, 1 minus your answer na 48.7, 51% or almost 52% galing sa shareholders mo or sa capital talaga na na-invest mo sa company. Okay, so far, siguro sa entity na to, not bad. At least 50-50. So 50% liability, almost 50%, and 50% galing pa rin sa equity. Ay, tama, galing sa equity. Kasi, ang mahirap niyan, pag pinag-usapan ang risk at itong 48% mo, umabot ng 60%, ay matakot ka na, di ba? So, kulang na lang, baka pati yung pera na dapat kay shareholders, baka ipambayad mo na rin sa debts mo. Okay, kapag umabot ng 60%. So, be careful as well. Okay? So, i-assess mo na ngayon. Gusto mong gumawa ng video or gusto mo lang i-assess randomly. I-check ko nga tong company na to, regardless of the pandemic, okay ba talaga ang operation niya? Or baka naman mamaya, okay pala siya, ang ganda ng English niya, puro pala sa utang. O, di ba? Kapag puro utang at nakita mo 60% at okay naman yung profit niya, ibig sabihin magaling siyang mag-leveraging. So, ginagamit niya yung leveraging niya at the same time to maximize their profit. Kasi kumikita pero makikita mo mataas ang liability. Ibig sabihin, effective siya sa paggamit ng assets niya. Okay? Next, punta ka dito sa income statement mo. I-measure mo nga kung okay bang performance niya for the year. Punta ka kay gross profit divided by sale. So far, more than 50% ka naman, di ba? 325 divided by 525, that is almost 62%. Uy, mataas ang kita mo. Ibig sabihin, yung puhunan mo lang or yung cost mo lang is only magkano? 38%? Yes. Okay, yun yung cost mo. Ibig sabihin, malaki pa pondo mo para sa mga expenses mo. I-check natin expenses. Magkano total expenses? Uy, malaki-laki din Malaki-laki din. Baka naman mahal yung pwesto na inuupahan ni ABC Company. So, i-check natin, uy, marami siyang labor force, mataas ang kanyang salaries, mataas din yung rent expense niya. Yung iba, I think normal itong expenses mo sa mga advertising, utilities, diba? So far, ito talaga yung normal. So, you have a total expense of 933, nagpataas si salaries mo and then si rent expense. Okay? So, magkano operating income mo? 91,750. Okay? Minus interest expense pa. And then, net income before tax. Kunin mo yung tax mo. Tax ko dito, 30% yata yung gamit ko, no? And then, your net income. Ito yung ultimate na measure mo ngayon. So, magkano yung babalik sa akin? Nakabenta ako. Inalis ko yung puhunan ko. At the same time, bayaran ko yung expenses ko. Magkano yung kita ko? So, 53,725. What is your return on sale? Again, return on sale, your net income divided by sale, 53,725 divided by 525,000. That is 10.23. Okay? To assess kung okay yan, number 1, check mo ulit yung policy ni entity. Ano bang minimum return at ano bang minimum return? For the last 5 years ba ang average return mo nakaka 10% ka? If that's the case, our performance for the year or the performance of ABC is not bad at all. Kasi 10.23% ka. Pero dapat, taasan mo pa next time. Kasi tignan mo yung asset mo, ang laki ng value ng asset mo. Pero ang sales mo lang is ito. Okay? Kung titignan mo yung asset turnover mo, mababa yung asset turnover. May ibig sabihin, ang dami ng asset mo, hindi mo naman na ma-maximize para mag-generate ng revenue or ng sale. Okay? Yun naman sa side ng income statement to balance sheet accounts. I-check mo din, net income to total asset. Ang baba niyan, di ba? 53,725 to your 2.7 million. Di hamak na masyadong malayo. Okay? Meaning,
ABC company has to exert an effort on its operation para tumaas pa yung sale mo. Okay? Kasi kung sakaling ma-maximize mo yung sale mo at okay naman sa'yo ang cost mo, ang kailangan mo lang, magkaroon ka ng rapid change on your sale. Pwedeng mag-invest ka sa promotion mo, no? Diba? Ang promotion mo ngayon, pwedeng online na. Pwede ka ring mag-maximize ng mga online platform natin and how you can sell your items. So, kailangan nilang maging aggressive. So, yun yung issue lang natin dito sa entity ABC mo. Kasi kung titignan mo yung value ng nasa balance sheet niya, matataas, no? Pero pagdating kay income statement, ang baba. So, anong dapat niyang gawin? Efficiency sa operation. So, dapat mag-focus siya sa operation niya. Kasi okay na tayo sa resources mo. Wala kang problema sa resources eh. Ganon din naman sa liquidity mo. Okay ka naman sa liquidity. Yun na lang ang focus natin. So, kung ikaw, manager ka ng company or accountant ka ni ABC, yun yung isang advice mo sa kanya. We need to exert effort on our operation. Okay? So, okay na ba? Pwede ka na bang mag-assess at gumawa ng sarili mong video? Okay. So, send mo sa akin pag may video ka na. Ayan. Alright. So, ano pa, di ba? Yung basic na mga financial ratio mo, again, magagamit mo yan. That's already useful. Number 1, para ma-interpret mo kung may company ka, meron kang maliit na shop, meron kang maliit na entity, starting ka, at gusto mong i-assess ang store mo, di ba? Magagamit mo yan. O kaya naman gusto mong i-assess, ito bang pina-fangirl ko na store, di ba? Lagi akong bumibili sa kanya, yun pala. Naku, puro utang. Ayan. So, check mo ngayon. Yung katotohanan beyond the faces of all your brands, of all our famous shops here in the Philippines, mga famous na kumpanya natin, i-assess mo, try mo. Ngayong gabi, di ba? Pampaantok lang. I-check mo yung mga performance nila. Oops, eto. Same industry to. Tignan ko ako sino may mas magandang performance, di ba? Uy, ibig sabihin, okay ang operation ni Entity A compared kay Entity B. Ayan, kayang-kaya mo nang gawin yan. Okay? So that is your financial ratio. Again, ano yung mga reminder ko sa'yo dito sa financial ratio mo? Yung offsetting ng liquidity mo at saka ng profitability. Huwag mong hahayaan na sobra ang liquidity mo, na forgo mo na yung opportunity mo to create greater amount of profit. Okay? At the same time, sa operation mo, balikan mo yung principle mo in your finance na cash not profit is king. Kasi kahit gano'ng kataas yung net income mo, kung babalikan mo yung AR turnover mo at ang tagal naman bago ka makakolect, di ba? Walang silbi. Kasi ano bang pambabayad mo? Di ba mas gustuhin mo na mas pasimplihin mo ang pagbayad kay creditor, bayaran mo siya in cash. O kaya, cheque, creditor, ito na, nag-release na ako ng cheque, pambayad utang ko sa'yo, Pahihirapan mo pa ba yung buhay mo at mag-factor ka ng AR mo? Wag na, di ba? Wag na. I-improve mo na lang yung policy mo in terms of your credit policy. And at the same time, ikaw, how do you do aggressive sales or marketing para mapabilis yung turnover ng inventory mo at hindi ka abutan ng obsolescence. Baka mamaya inventory count na pala nila auditor, makikita nila, expired naman na to, hindi nyo na nabenta, di ba? Ayan. So, you please check those items. Okay? So, for more infos, ayan, for more videos and lessons, yung ibang ratio mo, kayang-kaya mo na siguro yan. Kasi pag nagamay mo tong basics at naintindihan mo siya kung ano siya, kayang-kaya mo ring intindihin yung iba. It's just a matter of your formula kasi. Yung formula kasi ng iba, mas complicated na. Okay? So, paano complicated? May 1 minus divided by, di ba? Ganon. Ito, mas simple. Parang overview na at the same time ng company yung tinitingnan mo. Ayan, okay. So, almost 1 hour and 30 minutes tayo dito sa live natin. So, I enjoyed kasi isa to sa mga mahahabang topic actually when you go to like your MAS or your financial management. And at the same time, no, kung CPA reviewee ka, isa to sa mga gagamayin mo. Bakit? Kasi hindi mo naman alam sa board exam kung ano bang tatanungin. Quick ratio lang ba? Current ratio lang ba? Or baka naman yung equity multiplier, mga ganyang ratio.
So you have to be ready, and at the same time, as an individual, as an accountant, management accountant, diba? Accounting tech, dapat alam mo tong mga items na to.